Ang kwento ni Father Rudy Romano ay isa sa mga pinakamahalaga at hanggang ngayon ay misteryosong bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas noong panahon ng martial law. Siya ay isang paring redentorista na naging boses ng mga mahihirap, ngunit biglang naglaho at hindi na muling nakita. Narito ang mga mahahalagang detalye sa kanyang buhay at pagkawala. Sino si Father Rudy Romano? Si Fray Rosalio Rudy Romano ay isang paring tubong samar. Hindi siya ordinaryong pari na nananatili lamang sa loob ng simbahan, kilala siya bilang isang street priest. Tagapagtanggol ng masa, nakibaka siya kasama ang mga magsasaka, mangingisda, at mga manggagawa sa Cebu. Aktivismo, naging boses siya laban sa diktadorya ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., at naging pinuno ng iba't ibang organisasyon tulad ng Bayan, Bagong Alyansang Makabayan, sa Visayas. Ang pagdukot, 11 ng Hulyo taong 1985. Noong hapon ng 11 ng Hulyo taong 1985, habang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo sa Tisa, Labangon, Cebu City, hinarang si Fray Rudy ng mga armadong lalaki. Saksi, ayon sa mga nakakita, sa piliton siyang isinakay sa isang puting sasakyan. Salarin, itinuro ng mga saksi ang mga tauhan ng militar, partikular na ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAFP, bilang mga nasa likod ng pagdukot. Bintang, pinaghinalaan siya ng gobyerno na may kaugnayan sa mga rebelding komunista dahil sa kanyang matapang na pagbatikos sa maling gawain ng pamahalaan. Ang paghahanap at kawalan ng katarungan. Matapos ang pagdukot, nagkaroon ng malawakang kilos protesta sa Cebu at maging sa ibang bansa upang ipanawagan ang kanyang pagpapalaya. Korte, umabot ang kaso sa Korte Suprema, ngunit itinanggi ng militar na nasa kamay nila ang pari. Pagbagsak ng diktadorya, noong 1986, matapos ang EDSA People Power Revolution, umasa ang marami na mahahanap na si Fray Rudy, ngunit bigo pa rin ang mga investigasyon. Desaparecido, siya ay itinuturing na isa sa mga pinakatanyag na desaparecido, mga taong nawala ng walang bakas, sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang pamana, bagamat hindi na nahanap ang kanyang katawan, ang alaala ni Fray Rudy Romano ay nananatiling buhay. Martir ng simbahan, kinikilala siya ng simbahang Katoliko bilang isang huwaran ng paglilingkod sa kapwa. Bantayog ng mga bayani, ang kanyang pangalan ay nakaukit sa Wall of Remembrance sa Bantayog ng mga bayani sa Quezon City, bilang pagkilala sa kanyang sakripisyo para sa demokrasya. Mas mahigit, to serve the people is to serve God, ito ang prinsipyong pinanindigan ni Fray Rudy hanggang sa huli. Hanggang dito na lang magtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po.